Yung Scarborough, tayo, hindi sa atin yun eh. Squatter lang tayo doon. Okay, so narinig nyo na ha, mismo mismo nanggaling na rito kay Enrile. Ang Scarborough Shoal daw po ay hindi po sa atin yon. Squatter lang daw po tayo doon sa Scarborough Shoal. Okay. It's outside of the Treaty of Paris. Nga pala, paalala ko lang po sa inyo, yung interview niyang ito ay sa SMNI. Okay? It is outside of the Treaty of Paris, sabi niya. Okay. Ano pa? At ang kaalaman ko, outside of UNCLOS. Sa Outside atin, of as far as we're concerned. But historically, ang mga tao natin, nagpupunta doon, nangingisda. Ang akala natin, sa Okay. So, ang akala daw po natin, pag-aari na natin yun. Okay. Ngayon, eto po. Sinasabi niya kanina, teka, ang liit niyan. Eto. Yan. Ay, ang liit lalo, sorry. Okay, so eto. Sinasabi niya po, ito po ay nasa labas daw po ng Treaty of Paris. Okay? Ay, ba't kayo nandyan? List yan. Ito yung Treaty of Paris. Okay? Ba yun? 1890 ba yun? Ito. Yang guhit na itim. Kasi nung binenta na tayo ng mga Espanyol sa mga Amerikano, so gumuhit sila ng isang rectangular. Ganyan. Yan ang sa atin. Okay? Yan. Hindi na nila isinama etong Sabah. Okay? Yan. Diretso. Pagdating dito, diretso. Ngayon, ito pong Scarborough Shoal, na konting kembot na lang, hindi pa nahagip ng Treaty of Paris. At yan ang basihan na sinasabi ng mga ni yung Chinese na spokesman nila, yung si Wang Bu, wala raw po tayong dominion, di tayo nagkaroon ng dominion diyan sa Scarborough Shoal. At saka yan naman daw po hindi naman natin pag-aari. Okay. Sabi rin ni Enrile, yan daw po ay nasa labas ng Treaty of Paris. Okay. Ito pong Treaty of Washington, mga kababayan. Okay. Ang Treaty of Washington noong 1900 ay sinama na po ito. Sinama na yan. Yan sa Treaty of Washington. Yan. At lahat, doon sa kasunduan na yon sa kanilang treaty, eto ha, teka, ayan yung Scarborough Shoal ng 2012. Okay, so eto siya, Panakot Island. Okay, eto yung pinakamatandang mapa, 1734 Murillo Velarde map. Okay, yan. So yung sa Paris, 1898 yan. Ito yung 1898 treaty, yan nasa labas lang. Okay, tapos, napansin nila ngayon, itong mga features dito, yung Spratly Islands, hindi kasali. Tapos ito, hindi pa nakasali rin sa kanilang binili. So nagkaroon ito ng update 2 years later. Ito na nga po yung 1900 na treaty. Ito yung sinasabi ko kanina si Wang Bu. Si ano pala, si Chinese Foreign Minister Wang Yi. Na sinasabi niya na ito daw po ay, itong napunta sa atin, na binabanggit dito ha, all title and claim of title which Spain may have had at the time of the conclusion of the Treaty of Peace of Paris to any and all islands belonging to the Philippine archipelago lying outside the Treaty of Paris. Okay, so yung mga features na yun na nakontrol daw, nahawakan o maaaring may claim ang Espanya ay kabilang raw po dito sa panibagong treaty nila. Itong 1900 Treaty of Washington.
In-update nila yan. At syempre po, may additional cost. Ay binili na naman po ng Amerika. Okay. And then, sabi niya na, Spain ceded to United States all territories to which Spain had title or claim of title lying outside the lines of the Treaty of Paris. These territories outside the lines west of the 118 degrees east longitude included Scarborough Shoal and Spratlys. Alam niyo po si Wang Yi, fake news po ito ni Wang Yi. Fake news po ni Wang Yi ito. Ito yung kanyang sinasabi. Yan daw pong 118 east. Ang sinasabi po ni Wang Yi diyan ay sa west. West daw po. Pacific Ocean. Yung extension. Aanahin natin tong 118 degrees. Anak ng tutsang. Tingnan nyo 118 degrees. Kakapiranggot. 'Di ba? Kung gagawin natin dito sa Pacific Ocean, wala hong madadagdag sa atin. Not even Palau, hindi po mapupunta sa atin. 'Di ba? Kung kukunin natin 'yan at magdadagdag tayo rito sa west side Pacific Ocean bound na 118 degrees. Fake news yan ni Wang Yi. Ganyan ang China. Parang yung mga China mouthpiece ngayon. 'Di ba? Ah, sa fake news kumakapit kahit na nagmumukha ng tanga, tuloy pa rin sila. At least mapatunayan lang nilang perpekto ang kanilang amo. Buti na lang di na ako naging katropa nun. 'Di ba? Pero okay, eto linawin ko lang, sinabi rito, etong 1900 Treaty of Washington ay east side po yung 118 degrees na naging coverage natin dito, nadagdag sa atin. Para masakop natin yan. Kay Wang Yi naman, ito, pakanluran daw. Diba? So, sinasabi ni Enrile na squatter lang daw po tayo dyan. Abay, sira ulo rin pala to. Paano tayo magiging squatter? Ako alam ko naman po, ugali ni Enrile yan. Hindi ba't alam nyo naman, dati pa, sinasabi ko sa inyo, wala akong tiwala sa matandang yan. Kasi yan, traidor. Traidor yan. Trinaidor niyan si Apo Lakay. Binilin pa sa kanya dahil alam ni Apo Lakay ambisyon niya eh. So, para mapatunayan ng kanyang sarili, magpresidente ka. Take care of the Filipino people. Ano sabi ni BBM? Ba't hindi niyo po ginawa, Tito Johnny? Yun pala, duwag din. Magkaka-civil war daw kasi. Di ba? Kalokohan ni JPE. Ito po yung Treaty of Paris na kung saan ito pong Cuba, Puerto Rico, Guam at Pilipinas ay kabilang sa $20 million na binili ng Amerika mula sa Spain. At yun na nga, na-update dahil po yung Kalayaan Group of Islands na yung iba naman kasi doon kontrolado ng France nung panahon ng mga mananakop. Okay? Ngayon, ito po yung ating teritoryo. Etong kulay blue, ito ang ating territorial waters. Okay? Ito po ang Treaty of Paris. Ang Washington ay sinasabi ron, idinagdag ng konti rito. Yan. Tapos, para makover itong Scarborough Shoal. Plus, sa wording na lahat ng mga features sa labas nito na nagkaroon ng interest ang Espanya. Etong Sabah kaya hindi po nasama sa bilihan kasi ito po ay nakontrol ng British. 'Di ba pinarentahan ito ng mga kiram. Kaya hindi po ito nasama sa bilihan because technically this was under the control of British. It was a private company, private corporation. Kaya lang nung malugi, imbis na ma-dissolve yung kumpanya at ito'y ibalik sa rightful owner nito, Sultanate of Sulu, ang nangyari po, may batas pala ang Inglaterra na sila ang gobyerno ang sasalo. Kaya po, eto na, nahawakan ito ng British government nung mabuwag na ang Federation of Malaya na ito po ay kabilang at nagkaroon ng independence ang Malaysia ay
ito'y ibinigay nila sa Malaysia. Okay? So, iyan ay bahagi lamang ng kasaysayan nila. Part pa lang yan. So, ito po ngayon, ang nakikita nyong ito, yan. Okay. Ito yung, sabi rito exclusive economic zone natin. Actually alam niyo po ba nung matanong ko kayo, kailan nagkaroon ng visa or nagkaroon ng ideya na magkaroon ng exclusive economic zone? Hindi ho ba ah, itong walang eksaktong petsa kung kailan talaga nagkaroon eh. Pero nagkaroon ng visa na talagang executory na kumbaga, may binding na, may legal bind na talaga ang exclusive economic zone. Late na lang, itong 90s na lang eh. Kung di ako nagkakamali correct me if I'm wrong. Pero ang gusto ko lang pong i-point out dito, alam niyo po ba si Apu Lakay, naglabas siya ng tinatawag na Presidential Decree 1599. Ito pong 1599, yan ang ating exclusive economic zone na 200 nautical miles magmula po sa guhit na yan. Okay? Sa mga baselines natin. 1599, 1978. At anong petsa lang naman nagkaroon? 'Di ba? Nagkaroon ng formalidad ang exclusive economic zone. Nauna pa si Makoy. Yan. At isa rin sa tinutugmaan nito yung updated na Treaty of Paris, yung Washington Treaty of 1900s. Okay. So yung sinasabi ni JPE na tayo po yung mga squatter dyan at pumupunta lang tayo dyan, nangingisda, akala natin ay atin na. Maling-mali po si Enrile. At alam niyo naman si Enrile, kayang mag-fake news para sa interest. And take note, Truth That Matters, SMNI po ang interview yan sa kanya. Programa niya yan dyan kung di nagkakamali. Sana mali ako, pero that's SMNI and that is Truth That Matters. Diba? JPA, ano masasabi mo? Hoy. Iintindi si Del Rosario. Gusto niya maayos na ang usapan, kausapin ang China na diplomatically. Si Trillanes gusto niya. Ito, yung kay Trillanes Yung kay Trillanes. Makikita nyo naman dito, ano ba ang layunin ni Trillanes? Bakit nagpunta si Trillanes doon sa China? Yan. So dito, maririnig nyo po dyan yung dahilan